Live mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Sa pool sa CCTV, gitara, pera at iba pang mga gamit sa apartment nilimas ng mga akyat bahay. Isa pang sa pool sa CCTV. Boy sungkit, nag-over the bakod at nanungkit ng pantalon. Peking NBA agent na nasangkot sa road rage sa Makati, huli sa QC. Ang nakaalitang rider, una nang nagpatulfo. Heto ang viral ngayon. Meron na namang fur parent na gumamit ng diaper changing station sa isang mall. Yung mommy at baby patuloy ang nag-adjust. Eto na nga. Ready na ba kayong maki-vibe sa New Era of Music Countdown? Mga Vibe Jocks, kilalanin pa natin! Sa pool sa CCTV, ang tatlong sumalakay na akyat bahay sa Dasmariñas, Cavite. Abot sa 60,000 pesos ang halaga na magamit perang tinangay nila. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu, exclusive. Sa kuha ng CCTV, kitang isa-isang naglakad palabas ng iskinita ang tatlong lalaking yan sa Dasmariñas City, Cavite nitong linggo ng madaling araw. Ang isa sa kanila, may bitbit pang gitara. Aakalain mong magja-jamming lang. Pero ang mga yan, mga akyat bahay pala. Nilimas ng grupo ang mga gamit ng isang apartment. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang sumakay ng tricycle ang mga lalaki para tumakas. Kwento ng may-ari ng bahay, nagising na lang siya nang katukin siya ng mga kapitbahay matapos marinig ang paghahalungkat ng mga kawatan. Pagbaba nila, nakita nila nakatiwangwang yung pinto nakabukas. Una kong napansin, wala yung gitara ko. Then nun, chinek ko din yung phone ko, wala na. Doon ko lang na pagtanto, pati yung bag nalimas na rin pala. Ito yung mismong bahay na nilooban ng mga kawatan. Kung mapapansin nga ninyo, mataas naman yung bakod at yung lock ng gate mula doon sa loob. Pero sa kabila niyan, nakapasok pa rin yung mga magnanakaw. Pagkatapos naman nilang limasin yung mga gamit, naglakad sila dito sa eskinitang ito, saka raw sumakay ng tricycle patungo naman sa kabilang barangay. Natangay ang isang acoustic guitar, amplifier, cash at mga mahalagang dokumento. Aabot sa 60,000 pesos ang kabuang halaga ng mga nanakaw. Ayon sa mga residente, talamak talaga ang nakawan sa kanilang lugar. Pero itinanggi naman yan ng barangay. Nagkataon lang daw na walang rumorondang tanod. Tumigil kami ng ilang araw kasi nga nag-uulan. Ang araw na yon ay wala talaga, so magre-resume kami ngayong araw na to. Sinubukan naman ng News 5 na kuna ng pahayagang Dasmariñas Police pero wala pa silang tugon. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Higit 100 pamilya ang nawalan ng tirahan sa magkahiwalay na sunog sa Maynila at Quezon City. Ang ilang nasunugan sa Maynila, hindi na naisalba ang mga gamit at mga alagang hayop. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Wala nang nagawa ang maraming residente kundi manood habang nilalamon na nangangalit na apoy ang kanilang bahay sa Kapulong Street sa Tondo, Maynila. Pasado alas 3 na madaling araw kanina nang sumiglap ang sunog. Mabilis na kumalat ang apoy, kaya ang ilang residente wala nang naisabang pera at gamit. Ano po mga naiwan nyo doon? Yung makina, yung patahian, at saka yung kuwan, yung mga dokumento. Ito na, tapos lawas lang ko. At saka yung gamot ko sa puso. Yung pang-tuition ng bayaran yung pambayad ng school ng mga anak ko naiwan na wala. Kahit isa wala. Ang residenteng si Claudine, emosyonal matapos mamatayan ng mga alagang aso. Aso namin 5 na iwan eh. Saan daw nanggaling yung sunog? Eto po yung bahay na yan ay puro kahoy. So ano, naisalba niya? Wala po. Tumagal na sa 4 na oras bago naapula ang apoy. Ayon sa mga bumbero, naging hamon na makipot ng mga daanan at lakas ng hangin. Dahilanan po na nasa tabing ilog po tayo, malakas po yung hangin and involved po natin is puro mga light materials. Nung umpisa po pero nagawa po natin paraan, nakapag-coordinate agad tayo sa water concessionaire. Mahigit 100 pamilya ang apektado, wala naman ay talang nasawi o nasugatan. Ang ilan sa mga nasunugan, inilikas muna sa basketball court ng barangay. Habang iba naman, pinayagang manatili sa Center Island ng Kapulong Street.
Nagkasunog din sa Barangay Baysa sa Quezon City pasado hating gabi kanina. Nagtulong-tulong ang ilang residente sa pag-apula ng apoy. May mga umakyat ng bubong at may mga nagpasahan ng timba na may tubig. Kwenta ng isa sa mga nasunugan na si Myla Aguilar. Nagising na lang sila dahil sa laki ng apoy. Nakita na lang namin po yung mga baga, nagbabagsakan na. Tapos dito po sa labas kitang-kita na yung apoy. Bigla na lang pong malaki yung apoy. Mga kasama namin naglabasan na po. 6 na pamilya na apektuhan ng sunog at pumupok sa 2 bahay. Inilikas na sila sa covered court. Iniimbestigahan pa kung ano ang pinagmulan ng magkahiwalay na sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Isang patay habang 3 ang sugatan matapos mabagsakan ng puno ang sinasakyan nilang UV Express van sa Legazpi City, Albay. Base sa investigasyon galing sa bayan ng Bakakay, ang sasakyang patungo sana ng Legazpi City. Pahirapan ang pagtanggal sa puno at sa mga paserong naipit ng van. Dinala sa paggamutan ang mga biktima pero binawian ng buhay ang isang babaeng pasahero. Nagpapagaling naman ang mga sugatan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga may init na showbiz balita ngayong Martes. Buzz cut alert! Sumabak na sa mandatory military service ang Astro member na si Cha Eun-woo. Simpleng white shirt pero fresh na fresh sa kanyang buzz cut nang ihatid ng staff si Eun-woo sa military camp kahapon. Pero bago po yan, sinulit muna ni Eun-woo ang farewell meal kasama ang mga co-Astro members. Don't worry, Arojas, kahit nasa military, may ilang projects siyang nakalinya na i-release habang siya'y nasa training. At teka ha, hindi lang siya basta trainee. Magsiserve din si Eun-woo bilang bahagi ng Korean Army Brass Band. Susunod, lalaking kumakain sa karinderya, sinaksak ng kapwa customer. At Gilas Pilipinas may comeback na panalo kontra Macau Black Bears. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mas epektibo at hindi marahas ang binida ng administrasyon na drug war sa nakalipas na 3 taon. Mas marami rin daw na huling suspect at nasabat na droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Tahimik, may sistema at mas epektibo. Ganyan inilarawan ng pamahalaan ng kampanya kontra droga sa ilalim ng Administrasyong Marcos kumpara sa madugong drug war ng Duterte administration. Sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinida niyang halos 83 billion pesos na halaga ng drogang nakumpiska. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuuang huli ng nakaraang administrasyon. Sa parehong panahon, higit 153,000 ang naaresto. 9,600 ang high-value targets. Ang matindi, napag-alamang sangkot pati ilang opisyal ng gobyerno. Higit 677 ang taga-gobyerno, lampas 100 ng elected officials at higit 50 ang pulis. Pero ang pinagkaiba ng Marcos drug war sa Duterte drug war, mas kaunti ang ulat ng karahasan sa mga operasyon. Dahil dyan, taas noo si PNP Chief Nicolas Torre III. Mas effective tayo ngayon, definitely. I'm very, very sure of that. 6 times ang dami nung confiscation ngayon ng shabu. Sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinundena ng international community at mga human rights group ang umano'y libo-libong napatay sa madugo niyang drug war na ngayon nga ay iniimbestiga ng International Criminal Court o ICC. Wala namang bagong tugon ng kampo ng mga Duterte kabilang si Senator Ronald De La Rosa na PNP chief ng Oplan Tukhang. Pero dati nang nanindigan si De La Rosa sa mga nangyari ng Duterte drug war.
Itaga niyo sa bato. Wala akong kakimik-kiming madumihan yung aking kamay ng dugo kapag kinakailangan sa pagprotekta ng buhay ng matitino. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Patay ang isang lalaki ng saksakin habang kumakain sa karinderya sa Iloilo City. Ayon sa pulisya, umupo sa tapat ng biktima ang suspect at dalawang kasamahan nito saka umorder din ng pagkain. Bigla na lang silang nag-away at tinapon pa ng suspect ang kinakaing arroz caldo sa biktima. Dito na sinaksak ng suspect ang biktima sa tiyan saka tumakas sakay ng motor. Isinugod sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Patuloy pang tinutugis ang suspect. Wagi ang Gilas Pilipinas sa kanilang send-off game kontra sa visiting team na Macau Black Bears. Mabagal ang naging simula ng national team, nakalamang pa ng 21 points ang mga guests sa first half. Pero pagdating ng third, uminit ang opensa ng Gilas. Nagtulong-tulong sina Justin Brownlee, CJ Perez, Dwight Ramos at AJ Edu para makacomeback. Final score, 103-98, pabor sa Gilas. Pinangunahan ni Brownlee ang Gilas with 32 points and 15 rebounds. Parte ito ng paghahanda ng national team para sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia next week. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Isang tulog na lang at 46th anniversary na ng longest running noontime show on TV, ang Eat Bulaga. Ito po si Tito Soto. Ako si Vic Soto. Ako po si Joey De Leon. Dabber Gods since 1979. Para sa solid Dabber Gods, matinding nostalgia ang hatid ng mga video ng pagsisimula ng Eat Bulaga noong 1979. Sa throwback posting yan, ramdam ang pride and joy ni na Tito Vic and Joey dahil kahit sila hindi inakalang aabot ang Eat Bulaga ng mahigit 4 na dekada. At sa kanilang 46th year, isa lang ang sigurado, patuloy na maghahatid ng higit 1,100 tuwa sa buong bansa ang Eat Bulaga. Diaper changing station sa isang mall ginamit ng fur parent sa alaga niyang aso. At Daniel Padilla, Fleenex ang kanyang bagong look. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bangkay na ng matagpuan ng 4 na aso at 3 pusa sa Talisay City, Cebu. Ang mga alagang hayop hinihinalang nilason. Naasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Nagukay sa bakuran ang mga residente ng Talisay City, Cebu para ilibing ang 4 na aso at 3 pusa na hinihinalang nilason. Alaga yan ang 3 magkakapitbahay na nanlumo sa nangyari, kabilang na si Marian Bayugan. Nilason yun, imposibleng hindi. Sabay-sabay na namatay. Kawawa talaga. Inaalagaan namin yun pinapakain. Bangkay nang natagpuan sa bakuran ang mga aso at pusa. Agad ipinablatter ang nangyari. Meron naman ng pinagsospitsahan ng barangay kung sinong nang lason. Dati na raw kasing inireklamo ang mga alaga ni Bayugan dahil nakapatay raw ng manok. Giiti Bayugan, hinahayaan talaga nilang gumala sa umaga ang kanilang mga alaga sa kapapasukin pagdating ng gabi. Posibleng makulong ang sinumang mapapatunayang pumatay sa mga aso at pusa.
pero meron din daw pananagutan ng pet owners. Sa ating batas, kailangan yung ating mga aso at pusa nandun lang talaga sa ating bakuran, no? So bawal natin na ipalabas kasi yung nangyari, yung mga aso at pusa nila, gumagala sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Viral ngayon ang paggamit ng alagang aso sa diaper changing station sa isang mall sa Quezon City. Nilinisan ng aso sa diaper changing station, kaya ang isang baby naghintay at nag-adjust para makagamit nito. Ang sa uploader, pinagsabihan nila ang fur parent pero dinedma sila nito. Sabi naman ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS, maling gamitin sa pet ang mga gamit na pangsanggol. Delikado rin daw yan sa kalusugan ng mga bata. Over the top talaga yung gagamitin mo pa yung facilities for human baby. Let's be mindful of other people who may not like pets. We can share the spaces with them, but certainly not to a point where it will, imperil children or yung mga babies. That's, they need clean spaces or hygienic spaces. Inanunsyo na ng Alas Pilipinas ang 16-woman squad nila para sa 5th Southeast Asian Volleyball League. Present pa rin sina UAAP stars Bella Belen, Angel Canino at Alyssa Solomon. Nagbabalik din ang leaders na sina Kapitana Gia de Guzman at Don Katindig. Pupunan naman nina Ea Laure, Vanny Gander at Shaina Natura ang outside hitter position. Kasama rin sa roster sina Leila Cruz at Cla Loresco. Pati na rin ang mga blocker na sina Thea Gagate, Del Palumata, Fifi Sharma at Madi Madayag. Parte rin ng squad sina Mars Alba at Justin Hazareno. Gaganapin ang first leg ng CB League sa Thailand mula August 1 hanggang August 3. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Jackie Acuña. Susunod, peking NBI agent na sangkot sa away kalsada, naaresto dahil sa iba pang kaso. Sa pool sa CCTV, 2 binatilyo tinangay ang nakasampay na pantalon sa isang bahay sa Rizal para may pang-computer shop. At pinakabagong music countdown show ng TV5 na Vibe, mapapanood na sa Agosto. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado dahil sa magkahiwalay na kaso ang isang lalaking nagpapanggap na agent ng National Bureau of Investigation. Ang suspect sangkot sa isang kaso ng road rage. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. 2 linggo pa lang ang nakararaan nang mag-viral ang malapelikulang pagharang ng isang rider sa isang SUV sa Hilpuyat Paseo de Rojas intersection sa Makati City. Nakunan pa yan sa CCTV. Una umanong nasagi ang rider, kaya hinabol niya at kinompronta ang SUV driver. Pero umabante pa ang SUV at binangga ang rider. Nang paalis ng SUV, lumambitin ang rider sa pinto sa passenger side habang umaandar ang sasakyan. Dumulog sa programang Wanted sa radyo ang rider na si Ruben Amor. Doon niya ikinuwento na nagpakilala pa raw na miyembro ng National Bureau of Investigation ang driver ng SUV. So nagpakita sa inyo ng tsapa? Opo. 2 beses pong inangat po. Tsapa ng NBI po. Okay. Sinek namin sa NBI, hindi raw po siya miyembro ng NBI. Yung sasakyan, hindi raw registered sa NBI. Kwento pa ng complainant, nagkaaregluhan sila. Pero hindi raw tumupad ang driver sa napagkasundo ang ibabayad na danyos. Magkano pong pa-repair dapat sa motor ninyo? Nasa 26,800 po. Ang binigay lang sa inyo, 11,000 lang? Opo. And then, nung sisingilin niyo pa yung balanse, sabi, ihampas ko to sa mukha mo, yung motor. Ako pa daw po yung kakasuhan. Nagkataon namang may warrant of arrest ang SUV driver para sa hiwalay na kaso ng syndicated estafa.
Inaresto siya ng NBI Technical Intelligence Division sa isang condominium sa Quezon City. Nakumpiska rin sa driver ang peking ID at badge ng NBI. Napag-alamang gumagamit din siya ng peking pangalan. Kaugnay ng kinasasangkutan niyang road rage, ito ang kanyang iginiit. Yung rider naman po, hindi ko po siya nasagi, wala pong video na nasagi ko siya. Nagka-areglo na po kami dun sa police station pero nangihingi pa po siya ng pera sa akin. Mahaharap ang driver sa reklamong usurpation of authority, illegal use of insignia at paglabag sa anti-alias law. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa pool sa CCTV, ang 2 binatilyo sa Taytay Rizal na nagnakaw ng pantalon. Pero imbis na ibenta o gamitin, itinapon lang din daw ang pantalon sa ilog. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa pool sa CCTV ng Barangay San Isidro sa Taytay Rizal, ang 2 binatilyong ito habang naglalakad kahapon ng madaling araw. Tila nagmamasid ang 2 sa mga bahay. Maya-maya, meron na silang tinarget. Dali-daling inakyat ng isang bakod at may pilit inaabot. Wala pang 10 segundo, mabilis itong nasungkit ang isang pantalon. Agad naman silang naaresto. Napag-alamang dati na rin sangkot sa pagnanakaw ang 2. Kasi po yung mga batang yan, kumuha ng mga bagay kahit maliit na halaga, binibenta po nila. Ngayon, yung napagbentahan, pinanlalaro po sa computer shop. Pati nga mga biktima, hindi alam kung maiinis ba o matatawa sa nangyari. Nakausap ko yung nagnakaw, tinanong ko, siya dinala yung pantalon, ang sagot sa akin is itinapon sa ilog. Ngayon sabi ko, itatapon mo rin pala sa ilog, sana hindi mo na kinuha. Dahil parehong minor de edad ang mga nagnakaw, tinurn over sila sa Social Welfare and Development Office at palalayain din. Pero sisiguruhin naman ng barangay na walang kawatang makakalusot sa kanilang pagbabantay. Nasa 76 na CCTV ang meron dito sa Barangay San Isidro. Ang kagandahan lang, meron mga CCTV operators na nakabantay 24/7 kaya mabilis na re-respondihan lalo kapag may nakitang kahina-hinala. Kinahapunan matapos ang insidente, nakuhanan din ng CCTV ang lalaking ito na inakyat naman ng isang poste. Ang pinunteriya niya, kable naman ng street light. Huli rin agad siya. Kaya lang po, problema na mga minor na naman. Puro minors. Kaya tinon-over na naman po namin sa ano po ng MSWD. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Imbong ang 5 suspect sa pamemeke ng notaryo sa Davao City. Ang isa sa kanila, sekretarya pa raw ng totoong abogado. Ania sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Sinalakay ng mga National Bureau of Investigation agents ang pwesto ng notary public na ito sa Davao City. Namimeke kasi ang mga tauhan nito ng pangalan at perma ng mga lehitimong abogado. Arestado ang 5 suspect kabilang ang isa umanong sekretarya ng isang attorney. Nakumpiska sa kanila ang dry seal, peking selyo ng mga abogado at perang kinita umano sa mga iligal na transaksyon. Ayon sa NBI Davao, mga kasapi ng Integrated Bar of the Philippines ang mga nagreklamo. Nalaman kasi nilang ginagamit ang kanilang pangalan at perma sa mga transaksyong hindi naman nila ginawa. Mas mura rin umano ang sinisingil ng mga suspect kaysa sa mga lehitimong nagnonotaryo. Dito sila ang mga nagpapanggap na mga notary public dito sa Davao, which in truth and in fact, wala silang mga license or authority or permit galing sa korte. Aminado naman ang mga suspect sa krimen. Giit nila, ginawa lang daw nilang sideline ang peking pagnonotaryo dahil sa kahirapan. Kung meron lumapit sa akin, ibibigay ko lang sa kanila ang mga dokumento. Hindi naman ako ang gumagawa niyan. Binibigyan lang nila ako ng porsyento. Fixer lang ako. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong estafa at falsification of documents. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. May ilalabas na bagong testigo ang DOJ sa kaso ng mga nawawalang sabungero at may hawak daw itong totoong ebidensya. Samantala, kinasuhan na ng NAPOLCOM ang mga pulis na idinadawit sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon.
Isang araw matapos ang pangakong ito ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingibabaw sa batas. Ngayon, sinampahan ng kasong administratibo ng National Police Commission o NAPOLCOM ang 12 pulis na sangkot umano sa missing sabungeros. Nakitaan ng probable cause ang mga pulis base sa salaysay at mga dokumento ni Dondon Patidongan alias Totoy at mga video na nakalap at mga salaysay ng mga kamag-anak ng mga nawawalan sabungero. Dadaan sa pagdinig ng NAPOLCOM NBANG ang mga pulis kung saan makakadepensa sila. Tinawin namin to, this is separate, this is not a criminal case, kaya po dito makikita nyo, ang mga respondents po natin are only police officers. Nananatili naman sa Camp Crame ang 12 pulis habang hinihintay ang pasya kung sila ay papatawan ng suspensyon. Hinikayat din ng NAPOLCOM ang pamilya ng mga biktima na lumapit sa kanila at makipagtulungan. Wala tayong dapat katakot. Sila nga ang dapat matakot sa atin. At with the support of the President, everything else follows. Samantala, may bagong testigo na ilalabas ang Department of Justice. Mapapalakas daw nito ang testimonya ni Patidongan. Hindi lang to testimonial evidence, may real evidence na involved dito. Meron ditong totoong ebidensya na bukod sa kwento, meron itong sariling ebidensya pa na kalakip. Pinasibak din ng DOJ sa pwesto ang isang service commander na hindi na pinangalanan. May kaduda-duda umanong ginawa ang commander kaugnay sa investigasyon, bagamat hindi na ito dinetalye ni Secretary Boying Remulla. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sasampan daw ng kasong graft si dating OWA Administrator Arnel Ignacio dahil sa manumalyang 1.4 billion pesos na land deal ng ahensya. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, damay sa kaso ang dalawang dating Deputy Administrator at mga nagbenta ng lupa. Matatandang tinanggal sa pwesto si Ignacio noong Mayo dahil hindi raw dumaan sa tamang proseso ang pagbili sa lupa malapit sa NAIA Terminal 1. Magsisilbi dapat itong halfway house ng mga OFW. Wala pang bagong tugod dyan si Ignacio pero dati na niyang itinanggi ang akusasyon. Maingay ngayon ang flood control projects na umano'y kinukurakot. Hihimayin natin yan kasama si News 5 Chief Data Analyst Edson Guido. Edson, pakipaliwanag nga ang mga numero. Cheryl, taon-taon tayong binabaha, pero taon-taon din ay bilyon-bilyon ang inilalaan ng gobyerno para masolusyonan ito. Kaya sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA kahapon na may mga flood control projects na palpak, gumuho o guni-guni lang. Oo, may multo. Hindi lang sa kanta ng Cup of Joe, kundi pati sa proyekto ng gobyerno. Noong 2020 ay nasa 90 billion pesos ang flood control project ng DPWH. Dumoble ito sa 182 billion noong 2023 times 2 in 3 years. 244 billion noong 2024 at ngayong 2025 nga ay lagpas 250 billion. Sa loob lang ng 6 na taon ay nasa 1 trillion pesos na ang nagastos o planong gastusin para sa flood control. At ngayon ng 2025 ay nasa halos 1/3 na ng buong operations budget ng DPWH ang inalaan para sa flood control. Pero sinabi ni dating Senador Grace Poe na bumaba ang utilization rate. Mula 73% noong 2022 ay bumagsak ito sa 58% noong 2023 kung saan tumaas pa nga ang budget. Ang tanong, saan napupunta ang natitirang budget? Ayon kay Senador Ping Lacson ay nasa 2 trillion pesos na ang nagastos sa flood management nitong nakalipas na 15 taon. Katumbas yan ng halos 350 million pesos kada araw. Dagdag pa ni Senador Lacson kung ang isang high-end dredging machine ay nagkakahalagang 285 million pesos, pwede pa tayong bumili ng isa kada araw at meron pa tayong sukli na 65 million para sa maintenance. At kung magpapatuloy ang trend sa mga susunod na taon, ay aabot na nga sa mahigit 1 billion pesos kada araw ang gagastusin sa flood control. Ganon kalaking pera ang pinag-uusapan natin dito. Pero sa kabila ng lahat ng yan, ito ang naging epekto ng pinakahuling bagbaha dulot ng habagat at bagyong Krising, Dante at Emong ayon sa pinakahuling datos ng NDRRMC. 34 ang nasawi. 6 million na mga pamilya ang 1.8 million na pamilya ang apektado at more than 6 million individuals ang equivalent nito. 586 na road sections, 35 na tulay, 15,220 houses ang natamaan.
Tinatayang 1.7 billion pesos sa agricultural losses at 7.4 billion pesos ang infrastructure damage. Kaya utos ng Pangulo sa DPWH, ilabas ang listahan ng lahat ng flood control projects sa huling 3 taon. I-review ito, i-evaluate at isa sa publiko. Kailangan talaga nating himayin kung saan napupunta ang mga pondo. Dahil, mga kapatid, habang patuloy na bumabaha sa kalsada, ay patuloy rin bumabaha ang pera para sa flood control. Pero nasaan na nga ba ang resulta? Muli, ako si Edson Guido, Chief Data Analyst ng TV5. Ang pera ng bayan ay dapat gamitin para protektahan ang mamamayan. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, TV5 is serving a different vibe ngayong darating na Agosto, mga kapatid. Siyam na fresh faces ang maghahatid sa atin ng latest OPM hits sa Vibe, ang bagong music countdown show ng TV5. Siyempre, kasali kayo dyan, mga kapatid, dahil kayo po ang pipili ng karapat-dapat sa top spot. Abang-abang na Gen V dahil parating na ang new era ng music countdown with Vibe. Ito pa nga ang may different vibe din. Si Daniel Padilla na looking ultra fresh sa kanyang new look. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Yung may jet lag ka, pero kasi si Daniel Padilla ka. Yan ang atake ni Incognito star Daniel Padilla, na fresh kahit kauuwi pa lang from his London show. At para raw mapagpag ang Incognito character niyang si Andres Malvar, eto nga't may new look si Daniel. Pagka-uwi ko from Marawi, sinave ko na sa bahay. Medyo kabado rin yun kasi hindi ko alam kung anong shape ng ulo ko di ba? Pero thanks to his incognito role, pa-fly si Daniel sa South Korea this October para tanggapin ang kanyang Outstanding Asian Star Award for the Philippines sa Seoul International Drama Awards. Wala pa raw updates at confirmation tungkol sa Season 2 ng series. Good things take time. Ayaw natin na paglabas meow meow meow, di ba? For now, stick to action daw muna si Daniel. Pero open naman daw siya kahit anong genre, kahit rom-com pa raw yan. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow, mga kapatid. Ako po, si Jervy Wrights. Uy, congratulations po sa Itbulaga. 46th anniversary na nila bukas. Mahigit 4 na dekada na sila sa telebisyon. Hindi ka pa pinapanganak, may Itbulaga na. Oo nga, kaedad ko lang. Kaedad mo? Ha? 5 years old na ako doon Mas tanda ka pala sa akin. Ngayon, nagkabukingan ako. Ayan. Na, kung sino ang hindi nagsasabi ng totoo. Oy, congrats sa inyo. Congrats po. Happy anniversary. TVJ Bukas, and Itbulaga. tumutok po kayo talaga dito sa TV5. Uy, exciting yan. Abangan natin. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami bukas, dito pa rin sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.